Sa kanyang state visit sa Brunei, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang Pilipino na nagtatrabaho doon. Ang mga nilagdaan din kasunduan ng dalawang bansa para sa turismo at maritime cooperation. Mula sa Brunei, saksi live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Ngayon ngang gabi ay naganap yung state banquet, no, kung saan binigyang pugay itong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos na nagsasagawa nga ng ikaunang state visit ng Pangulo dito sa Brunei. Pero bago yan, Igan, ay humarap itong dalawa, no? Nagharap silang dalawa sa isang bilateral meeting kung saan sinaksihan nila ang pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Sultan Hassan al-Bolkiah at kanyang misis ang sumalubong kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pagdating nila sa official residence ng Sultan ng Brunei. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, nagpasalamat ang Pangulo sa tulong ng Brunei nung tamaan ng sakuna at pandemya ang Pilipinas. Binati rin nito ang Brunei sa ika-40 anibersaryo ng kalayaan ng Sultanate, nakasabay rin ng 40 years ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa kanilang pulong, sabi ni Pangulong Marcos, kailangang paigtingin ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga hamon bunsod ng climate change, pagkasira ng kalikasan at tensyong geopolitical. Pinirmahan ang mga kasunduan kaugnay sa maritime cooperation, pagkilala sa standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers, at pagtutulungan sa turismo. Layo nitong pataasin ang tourist arrivals at isulong ang Islamic tourism maging ang Muslim-friendly destinations. Sa letter of intent naman ng dalawang bansa, isinusulong ang pagtutulungan sa food security na maaaring magbigay daan para madagdagan ang mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Brunei. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Brunei. Ayon po sa DFA, merong 25,000 na mga Pilipino dito. At base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 1.6 billion pesos ang kanilang remittance sa Pilipinas. Kabilang sa pinunto ng Pangulo sa mga Pilipino sa Brunei, ang investment para sa rehabilitation ng NAIA. Noong nakaraang 2023, nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. Yung airport natin, napabayaan na ng husto. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Ilan sa mga Pilipinong dumalo sa pagtitipon, nagsabing maganda ang kalagayan nila sa Brunei dahil bukod sa maganda ang sahod, tahimik daw ang buhay nila dito. Tahimik, walang mga nightlife. Mas mataas. Ano, doble, ganyan? More than double? Apa. Bago umalis ng Pilipinas, inatasan ng Pangulo ang mga kagawaran ng gobyerno na tulungan ang mga nasalanta ng bagyong Aghon at ayusin ang nasirang infrastruktura. Patuloy naman ang ating gagawin at hindi natin titigilan ito siyempre hanggang matapos ang ating pagtulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima dito sa ating dito sa ating mga area na tinamaan ng Aghon. Nauna na rin niyang pinirmahan ang RA 11996 o Eddie Garcia Law. Sa ilalim nito, kailangang protektahan ng mga employer o kanilang principal ang mga manggagawa sa industriya ng telebisyon at pelikula. Nakasaad din sa batas ang maayos na pagpapatupad ng work hours, sahod at iba pang benepisyo, social security, working conditions at insurance. Ang lalabag pwedeng multahan ng hanggang 500,000 piso depende kung pang ilang offense. Igan, bukas ay haharap pa sa business leaders dito sa Brunei si Pangulong Marcos at pagkatapos niyan ay lilipad na po siya patungong Singapore para naman po lumahok sa Shangri-La Dialogue. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Brunei. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.